Mga kabombo, mga ka-Star Nation, fresh nagbabalik mula ho sa bansang Japan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bitbit ang magagandang balita kaugnay ng mga investment na kanyang nakalap sa pakikipag-usap doon sa mga negosyante dyan sa Japan na mamumuhunan dito sa ating bansa, lalo na sa usapin ng mga pag-unlad, mga negosyo dito sa ating bansa. At may mga pahayag din ng Pangulo hinggil sa sitwasyon at mga drama umano dyan sa panig ng Senado. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, Bombo Jai, formal nang natapos ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo, Japan, kung saan inilarawan niya itong highly constructive at highly productive. Ito'y matapos makuha ang mga mahalagang kasunduan sa ekonomiya, seguridad, diplomasya para sa Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng media sa Tokyo, bago siya umuwi ng Pilipinas, sinabi ng Pangulo na lalo pang pinagtibay ng pagbisita ang 70th taong relasyon ng Pilipinas at Japan. Kabilang sa naging tampok ng biyahe ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kina Japan Emperor Naruhito at Empress Masako. Gayon din kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na itaas ang kanilang ugnayan tungo sa Comprehensive Strategic Partnership. Pinalawak din ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Inanunsyo rin ang pagsisimula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Bukod dito, nangako din si Japanese Prime Minister Takaichi na magbigay ng 6 na warships dito sa Pilipinas. Umabot naman sa 3.4 billion US dollars ang investment pledges at business opportunities na nakuha ng Pangulo mula sa mga Japanese investors. Inaasahan ding lilikha ito ng mahigit 10,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Japan at tiniyak na mananatiling prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It has been a very constructive and highly productive visit, considering that we are actually in Japan. We were actually in Japan for just about 3 days, almost exactly. And but yet in that little time, we were able to do a great deal. It is particularly meaningful for us to have come at this time as we are marking the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations with Japan this year. Sa pagharap naman ni Pangulong Marcos sa mga media sa Okurio Hotel sa Tokyo, tahasan itong sinabi na siya ay nababahala sa nangyayaring tensyon ngayon at drama sa Senado. Ayon sa Pangulo, tila nagiging personalan na ang nangyayari sa upper chamber. Bilang dating senador, sinabi ng Pangulo na hindi siya pabor sa mosyon na amyendahan ang rules ng Senado upang pahintulutan ang pagdalo sa sesyon via teleconferencing. Sabi pa ng Pangulo, ang puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa lamang umano ang makikinabang sa naturang mosyon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magpumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Iginiit naman ng Pangulong Marcos na walang kinalaman ang pagiging majority o minority bloc sa Senado sa mga kasong kinakaharap ng ilang senador.
Tugon ito ng Pangulo sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na posibleng tinatarget ng administrasyon ang Majority 13 matapos masangkot ang ilang miyembro sa flood control anomaly. Sinabi pa ng Pangulo, ang mga kaso ay bunga ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, gayon din ang investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice. Sa ngayon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan ayon sa Pangulo. Dagdag pa nito, walang kaugnayan ang political alignment sa mga nangyayari. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo. Inamin naman ng Pangulo na posibleng ma-appoint sa government post ang ilang mga kaalyadong kandidato na natalo noong nakaraang halalan ngayong tapos na ang one-year ban para sa mga ito. Itinanggi naman ng Pangulo na papalitan niya si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pwesto. Matapos ang press con sa Acurio Hotel, masayang ibinahagi naman ni Pangulong Marcos sa Philippine Media Delegation kung saan kabilang ang Bombo Radio na paborito palang kainin ni Emperor Naruhito ang halo-halo mula sa Pilipinas. Nabatid na kapwa nag-aaral sa University of Oxford sa United Kingdom sina Pangulong Marcos at Emperor Naruhito. Pero bagamat magkaiba ang panahon at kurso, kapwa naging bahagi ng prestihiyosong pamantasan ang dalawang leader. Pakinggan natin ang naging kwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media delegation na nagtungo sa Tokyo, Japan. And in the Philippine Embassy, they made me eat halo-halo. So I like very much halo-halo. So nung narinig ko yun, tinanong ko sa, hanapin niyo yung pinakamagaling gumawa ng halo-halo dito sa Tokyo. Padala natin sa Emperor. So ginawa namin, pinadala namin. Tapos sinabi sa amin nung kanila, hindi pwede. Hindi siya pwedeng kumain na hindi linuto ng chef niya. So, regalo ko sa kanya today, kahapon, nung isang araw, was the mga baso, yung mahabang baso na gano'n. Saka yung kutsara na mahaba na ano. Tapos today, binigyan ko siya ng recipe. Sabihin mo sa chef mo, kasi lutuin niya ito. So, yun, tuwa naman siya. So, yung emperor ng Japan, kumakain pala ng halo-halo. Yan ang naging kwento ni Pangulong Marcos matapos nga ang press con sa media dyan sa Acurio, Tokyo. Ayon sa Pangulo, medyo nagkaiba ang kanilang itong pagtanggap sa kanya kahapon sa ginagawa niyang departure honor para kay Emperor Naruhito dahil hindi sa Imperial Palace sila tinanggap kundi sa tahanan mismo ng Emperor. Kaya nga sabi ng Pangulo, iba talaga ang kanyang pakiramdam dahil napaka-intimate at personal ang ang pagtanggap sa kanila kahapon dyan nga sa may mismong tahanan ng Emperor. Sa ngayon, Bombo Dennis at Bombo Jai, balik na nga dito sa Pilipinas si Pangulong Marcos at bukas magkakaroon naman ng state visit ang leaders ng Vietnam kay Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang. Bomboan, Bombo, maitanong ka Andy. lang. Bomboan, maitanong Yes, ko Bombo. lamang kasi naging issue rin yung mga sinamantala, yung sitwasyon ng pagbisita ni Pangulong Marcos at nagsagawa ng ilang kilos protesta. How about yung naging sitwasyon naman doon at yung handling ng mga otoridad doon sa Japan, doon sa mga ilang Pilipino, no? Obviously mga Pinoy ito dahil Tagalog yung kanilang mga salita, nang magsagawa ng kanilang kilos protesta. Paano yung naging handling ng mga otoridad?
Alam mo, Bombo Dennis, hindi nabigyan ng pansin, no, yung kilos protesta na yon dahil nga sa nung makipagpulong si Pangulong Marcos sa Filipino community, naging mainit at naging yung ibang klase yung pagtanggap ng mga Pilipino sa kanya. So itong mga nagsagawa ng kilos protesta, mangilan-ngilan lang din naman ito, ay hindi naman ibig sabihin, Bombo Dennis, na lahat ay pabor sa Pangulo at sa administrasyon. Meron din namang hindi pabor. So itong mga grupo ay hindi nga pabor sa Pangulo. Pero all in all, assessment ng Bombo Radio na kasama sa state visit ng Pangulo ay naging mainit at mainit ang pagtanggap ng Filipino community kay Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Okay, so ang panibagong activities naman ngayon ng Pangulo, ano to, isang araw muna pahinga ang Chief Executive and then balik sa handling ng kanyang mga trabaho. Pero paano yan? May panibagong bisita ang Palasyo Malacanang ngayon. Yes, Bombo Dennis, no, isang araw na pahinga lamang ang gagawin ng Pangulo, pero working pa rin siya nasa Palasyo ng Malacanang. At bukas nga, inaasahan natin, Bombo Dennis, kasama din tayo sa coverage, bukas linggo yan, ang state visit ng dalawang leader ng Vietnam. So asahan natin, umaga yan, mga alas 11, Bombo Dennis, tutungo sa Palasyo ng Malacanang, magkakaroon ng bilateral meeting ang Pilipinas at Japan at magkakaroon din ng joint press conference ang dalawang leader kagaya ng ginawa natin dyan sa Akasaka Palace sa Tokyo, Japan. So asahan natin bukas, Bombo Dennis, na maging abala din ang Pangulo sa mga aktibidad dahil nga sa state visit ng dalawang leader ng Vietnam dito sa Okay. Pilipinas. Sige, maraming salamat, Bomboan, at welcome back dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula dito sa Quezon City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.